mo daw talaga mag-artista? Actually, simula nung bata ako, mahilig na ako magkanta-kanta. Dati nauso yung mga videocam na di ganon. Mga lumang videocam pa na VHS pa siya kapag ginawa mo siyang tape. Gumagawa kami ng movie ng mga pinsan ko. Ako yung promotor nun. Kasi parang natutuwa talaga, mahilig ako magawa-gawa ng mga kinemerot na mga pelikula. Pero kami-kami lang yun. Tapos, hindi ko alam na deep inside pala, yun talaga yung gusto ko. So, syempre, habang lumalaki ka, minsan, di ba, yung parents mo, minsan mold ka into somebody they want you to be, just because yun lang yung tingin nila na that's best for you. Wala namang anything doon. Parang for me naman, appreciate ko yun na gusto nila kung ano yung best talaga sa akin. So, parang ini-instill nila sa akin na maganda mag-doktor ka, maganda kunyari, engineering, ganyan. So, habang lumalaki ako, nasa isip ko na talaga na dapat maging doktor ako. Dapat ganito yung trabaho. Kasi parang ito yung trabaho na ikaka-proud na mga magulang ko. Kasi parang sa tingin ko, yun yung gusto nila. Pero sa totoo lang, deep inside, gusto ko talaga itong industriya na ito pala. And hindi kasi ako sanay dito. Parang for me, very far-fetched siya, yung ganitong trabaho, na hindi talaga lahat ng tao ay makakapasok dito. Tapos nung college ako, nanood ako ng basketball game, sa MOA pa yun. Tapos merong isang talent scout, si Sir Patrick Tugade. Hi Sir Patrick, kung nanonood ka man. Malaking pasasalamat ko sa'yo. Binibigyan niya ako ng mga VTR. Actually, nagtatrabaho rin siya sa GMA nung time na yon. Binigyan niya ako ng mga VTRs, mga calling cards para sa mga VTR, mga commercials, ganyan. So, nung college ako, ayoko lang na nag-aaral lang ako, tapos bumabarkada. Nung time na yun, parang naisip ko, gusto ko rin kumita. Gusto ko rin kumita. Tapos, nagpupunta ako ng mga VTR, never naman ako nakapasa. Tapos biglang sabi niya, yung Starstruck may audition. Yung season 6, yung kay La Clea. Sabi ko, alam ko yung Starstruck. Diyan galing si Ate Jen, sila Ate Katrina Halili. Sabi ko, maka-join nga. Wala akong baon. Ang dala ko lang yun, parang kumanta lang ako na, ang kapal ng mukha ko sis. Ang kinanta ko, Set Fire to the Rainy Adele. Kasi hindi naman ako nang sumayaw. So yung sayaw ko yun, parang pang clubbing. So ngayon marunong ka na, di ba? Hindi natin masasabi, sandali lang. More practice pa si girl. Pero syempre, di rin ako ma-acting. Wala talaga akong background. So, nagulat ako na, siguro dahil sa lakas ng loob ko, yun din talaga yung nahanap nila, yung mga makakapalang mukha. Oo naman. Oo eh. Mag-artista ka eh. Kasi kaya mo namang aralin yan eh, unti-unti. And not overnight, pero kaya mo siyang aralin unti-unti. So yun, natuwa ako na, ang swerte ko na na-callback ko nung na-callback at nakarating ako ngayon. Yun pala yung history. So, kailan siya nag-start. Pero ilang taon mo nalaman na parang gusto ko talaga maging artist. Nag-aaral, elementary, high school. Alam mo, sa totoo lang, pagkatapos ng Encantadia, doon ko talaga na-realize na gusto ko nang lumaki dito. Nung nag-Encantadia pa lang ako, sa tingin ko, bata pa kasi ako noon eh, iba pa priorities ko noon. Ang nasa isip ko lang, aminado naman ako dito na gusto ko lang kumita, na-enjoy ko lang to, namimit ko yung mga iba't ibang artista. Ang gandang experience. Parang it's out of the ordinary. Sa talang buhay ko, feeling ko, sa buong lifetime ko, napakaswerte ko na napunta ako dito. Parang inisip ko na after ko mag-artista, inisip ko agad yun. By this age, aalis na ako, mag-business ako. Yun yung naisip ko dati. Pero ngayon, after ng Encantadia, na-inspire ako sa mga co-actors ko, sila Ate Glyza, na-observe ko sila eh. Tapos na-inspire din ako sa mga veterano ko. Yung mga artista ko na nakaka-work. Tama ba, first project mo ang Encantadia? Yung parang teleserye? Yes. Yun yung big teleserye. Yun yung first ko talaga. Kaya syempre, parang bugo-bugo pa yung isip ko. So, pero ang galing Ruro agad tapos mga Encantadia. Yung mga, di ba, naging parang love interest ka ni Ruro dahil sa Toxic and well, noong time, na-enjoy ko naman kasi. Nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Pero hindi siya parang long term nung time na yun. After Encantadia, doon ko talaga na-realize na, gusto ko pa na lumaki dito. Mahal ko na siya. The more na nahihirapan ako sa ginagawa ko, the more na mas na-fall in love ako sa craft, mas na-fall in love ako na, hindi lang sa pagiging artista, pero sa pagiging actor. And parang feeling ko ang dami kong matututunan. Okay. When, nung nag-start ka mag-showbiz, for sure may struggles. Naman. May kwento.
never ako napahiya buong buhay ko sa harap ng ibang tao. Kung pinapagalitan ako ng mom ko, parang palagi lang kaming dalawa lang, ganyan. Yung wala nakakakita. Hindi ako napapahiya sa school kasi feeling ko overachiever ako sa school. Na gusto, pleaser kasi akong tao eh. So, piniplease ko yung mga teachers ko, gano'n, mga groupmates ko. So, lagi akong, at saka bawal bumagsak, gano'n, kasi magagalit yung parents, papagalitan. So, ganun akong estudyante dati. E nung nag-starstruck, syempre wala talaga akong alam dito sa craft na to. Lagi mo napapahiya sila Direk Gina, pero pagalitan ako sila Sir Douglas Nieras, yung mga nag-workshop sa amin sa Starstruck, yung mga iba't ibang director. So, ayun, yung loob ko, mas lalong tumibay. Akala ko dati parang nag-crash na ako, like, tumbling all over the place kasi parang wasak na wasak ako kasi napapahiya ka, napapagalitan ka. Nagkaroon din ng time before, nasigawan talaga ako ng director during the set. As in, pinagalitan niya talaga ako. Pero, dahil sa mga experiences ko na yon, ironically, mas lalo akong na-in love sa ginagawa ko. Oo, hindi ka naman magtatagal kung hindi ka in love talaga sa trabaho, di ba? So going back, sino si Ara kung hindi siya artista? At ano siya? Siguro, ito tuloy ko yung pagiging doktor ko. Kung hindi pinadiscover. So nag-med school ka? Nag-EMAT na ako. Nag-exam na ako sa EMAT. Anyari? Hindi ko tinuloy. So hindi naman, by bala ka ba habang nag-artista? Yung parang, artist by profession. Habang parang during Encantada din ata yun eh. Nag-EMAT ako. Kasi daw mong doktor. Thank you. Diba? Parang dahil magpapacheck up sa'yo. Wow. So anyari? Yung... Hindi ko na natuloy kasi na-in-love na talaga ako dito. Walang parang hypothetically, may bala ka ba? Ngayon? Oo. Ayoko na. Mahal ko na to eh. Sige. Alam mo yung parang, ang analogy ko na naisip dito, yung parang, di ba pag tinanong kita, ano yung ideal type mo sa isang tao na gusto mo maging ka-relationship with? Di ba? Parang sasabihin mo, kunyari, tall, dark, and handsome. Kunwari lang. Pero iba na punta sa'yo, maputi, maliit, at saka, let's say, hindi katangusan ng ilong, kunwari lang. So parang, iba. Ganun yung nangyari sa akin. Parang may biglang ibang binigay, tapos dun ka na in love. Yeah, deserve mo naman. So kung papapiliin ka, saan mo gusto mag-focus? I-rank mo actress, host, model, singer. Rank mo, 1 to 4. Actress muna, number 1. Tapos, number 2, siguro singing. Number 3, hosting. Number 4, ano yung isa? Host, model. Model. So nakapag-model ka na rin ba? Siguro never pa ako nag-rank model. Yun yung gusto kong matry din. Pero siguro, I think nasa front seat yung acting, kaya hindi na natin nagagawa. Then yung second is singer. So, paano mo siya pagsasabayin? What do you mean paano siya? Parang isasabay mo ba siya after nag-acting ka na? Yung ibang artist kasi di ba pinagsasabayin si Chaka? Feeling ko kaya naman siyang pagsabayin. Minsan naman may mga off-season din sa acting, gano'n. Sa mga naging projects mo sa GMA, sa Kapuso, sino ba yung gusto mong makatrabaho at your leading man in the future? As my leading. Siguro si Kuya Dennis. Grabe, nilook up ko talaga si Kuya Dennis. Leading man Lagi siyang plakado umarte. Gusto ko yung talagang may matututunan ako. So, sa mga naging roles mo bilang artist, ano yung favorite role at bakit? Hello, Deng. Iba-iba kasi yung experience na binibigay sa akin ng bawat show eh. Pinaka-favorite ko. Hindi ba si Amia? Lahat? Hindi ba si Amia? One of my favorites. Lahat din, dami. Favorite ko si Ariana. Favorite ko rin si Carol. Hindi na kita mapahirapan. Mahal ko rin si Carol. Mahal ko rin si Valencia ng Urduha. Mahal ko sila. Mahal ko lalo si Audrey ng Madrasta. So, what's your dream role na lang? At may mga gusto ka bang gawin, Ara? Ano ba yung mga gusto mong gawin? Gusto kong dream role ko, alam mo yung Girl Interrupted ni Angelina Jolie tsaka ni Winona Ryder, yung gano'n. Parang medyo psychological. Kasi parang gusto ko siyang i-touch. Gusto ko lang masilip kung paano
yung proseso nun, kung paano ginagampanan yung ganung role. Ang sobrang interesting eh. As in, mind-blowing talaga siya. Let's see. Malay mo, bigyan ka ng GMA, di ba? Sana. So for almost 8 years ba in showbiz? Parang 8 years. 2016 kami na-launch. 17, 18, 19, 20, 7. 7 years. Sino yung nilolook forward mo? Or gusto mo sundan nila? Siyempre, lalayo pa ba tayo? Si Miss Marian Rivera. Viral ang take ni Marian ngayon, di ba? Oo. Talagang sunod-sunod. Grabe talaga yung joke sa yun eh. At saka, ang ganda lang talaga ng takbo ng karera niya. Alam mo yun? Prime time queen. Oo, ang galing niya eh. Ang galing niya, ang ganda niya, ang talented niya, parang lahat na. Pero may look naman eh. May look naman ng Marian eh. Tayo lang yun. Sabay. Pero yun lang, hindi ako ganun kagaling sumayaw. Tsaka siguro parang si Miss Jolie Santa Maria. Oo, ang galing. Kontrabida-bida ko. Galing ni Jodie talaga. So, dumating ka na ba sa point sa showbiz na gusto mong mag-iba? Oo naman. Maraming beses na. Kwento ka nga. Maraming beses na. Parang isang ano. Parang kasi, syempre, you're always as good as your last work or your last show, probably. For me, as your last work. May mga times na ako yung biggest critic ng sarili ko eh, di ba? Parang minsan yung mga ibang tao, wala namang pakialam talaga sa'yo eh. Pero ikaw, feeling mo na parang, pangit-pangit ng ginawa ko, ganyan. So may mga ganung moments ako na ina-anxious ako kasi parang, bakit ganito? Ba't hindi ko siya magawa ng tama? Hindi ko siya ma-perfect the way na gusto ko, the way na ini-imagine ko? Bakit hindi ko siya ma-achieve doon? Nakakabaliw siya minsan. Nagkaroon ng time talaga na sobrang anxious ko lang, na lagi lang ako nag-worry, na minsan dumating na sa point na yung mga normal kong araw, anxious pa rin ako. Yung wala nang rason, naging anxious pa rin. Nadala ko na doon. Naging anxious pa rin ako. Pero na-realize ko na, pero hindi pa rin perfect to. Na-realize ko lang na dapat nag-a-allot lang din tayo ng room for mistakes para sa sarili natin. Kasi hindi naman tayo sa God, hindi tayo perfecto. So, okay lang naman talaga So, sino yung naging sandalan para mag-push? Si God. Si God talaga. Kasi hindi ako expressive. Hindi ako mapagsabi sa magulang ko ng mga problema ko. Si God.